Nakatakda na sanang simula ng impeachment proceedings kay Vice President Sara Duterte sa Lunes, June 2. Ngunit kagabi, naglabas ng pahayag ang tanggapan ni Senate President Francis Jesus Cordero na nagpapaliban sa naturang aktibidad. Nakasaad dito na ang presentasyon ng Articles of Impeachment sa Senado ay isasagawa na sa June 11, 2025. Ito ay upang bigyan daan ang pagtatalakay ng Senado ng mga priority legislative measures bago mag-adjourn ng 19th Congress. Ilan sa 12 priority measures na target maipasa ay ang E-Governance Act, Open Access and Data Transmission o ang Konektadong Pinoy Act, amendments to the Universal Healthcare Act at ang Virology Institute of the Philippines. Gayon din ang amendments to the Right-of-Way Act, setting the term of office of barangay officials and members of the Sangguniang Kabataan, Judicial Fiscal Autonomy, Denatured Alcohol Tax at ang Anti-Pogo Act. Ang mga ito nila ay resulta ng talakayan ng mga lider ng Kongreso kasama si President Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng Legislative Executive Development Advisory Council meeting kahapon. Sa 6 na araw na nalalabi bago ang sine die adjournment ng Congress sa June 14, binigyan diin ni Senate President Escudero na kailangang iprioridad ang pagpapasa ng mga ito sa parehong kapulungan ng Kongreso. Kasang-ayon din ito sa hakbang ng administrasyon na isaayos ang pamahalaan alinsunod sa pangangailangan at inaasahan ng mga mamamayan. Kinumpirma rin ng kampo ni Escudero na napadalhan na ng sulat si House Speaker Representative Martin Romualdez habang binigyan din ng kopya ang opisina ni Vice President Sara Duterte sa parehong araw ng pag-anunsyo nito sa publiko. Bukod sa pag-aaproba ng mga naturang panukala, kailangan rin anyang kilusan ang mahigit 200 presidential appointments. Kabilang na dito ang cabinet secretaries, opisyal ng constitutional commissions, foreign service officers at officers ng Armed Forces of the Philippines. Hudyat ng pagsisimula ng impeachment proceedings sa Senado ang presentasyon ng Articles of Impeachment ng House of Representatives. Kapag naipresenta na ito sa plenaryo, maaari nang mag-convene o magtipon ang Senado bilang impeachment court at isagawa ang paglilitis sa pangalawang Pangulo. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.